Kamusta kayong lahat? Welcome sa YouTube channel na Heartbeat Doc. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa channel na to. Salamat sa pag-like, sa pag-share, sa panonood ng mga videos, at salamat sa pag-subscribe. By the way, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel na ito, please consider subscribing sa channel at i-click nyo na rin ang notification bell para malaman nyo kaagad kung meron ako mga bagong video. Ngayon ay September. At ang Heart Rhythm Society sa Amerika or sa US ay ginawang Atrial Fibrillation Awareness Month ang September. So, dahil September ngayon or September, pag-uusapan natin ang atrial fibrillation. So, kung gusto nyong malaman kung ano ang atrial fibrillation, ano ba itong irregular heartbeat na to, tara, samahan nyo ako sa video na ito. Ang September ay ginawang Atrial Fibrillation Awareness Month dahil ang atrial fibrillation ang pinakamadalas na heartbeat abnormality na nakikita sa clinic. In fact, ine-estima na around 1 to 2% ng population sa buong mundo ay merong irregularity na heartbeat na tinatawag na atrial fibrillation. At kung ang isang tao ay nasa edad 80 pataas, ang incidence nito ay tumataas sa 10%. Ibig sabihin nun, 10 sa kada isang taang tao o isa sa kada 10 tao ay mayroong atrial fibrillation. Ano nga ba ang atrial fibrillation? Ang pulso natin ay dapat regular at ang normal na tibok ng ating puso, tulad ng nasabi ko na sa ibang videos na ginawa ko, ay 60 to 100 beats per minute at ito ay may tamang timing or regular. Ibig sabihin, yung tinatawag na rhythm nito ay regular. Ang atrial fibrillation ay irregular ang heartbeat. Wala itong timing. Ito ay biglang bumabagal, tumutulin, at ito ay abnormal at pangkaraniwang matulin sa 100 beats per minute. In fact, ang mga pasyenteng may atrial fibrillation, ang kanilang heartbeat ay pwedeng 110 or to 160 beats per minute. So, ibig sabihin nun, 110 hanggang 160 po ang tibok ng kanilang puso sa bawat minuto. Sa Pilipinas, tinignan dati kung ilan ang may atrial fibrillation. Sa isang nationwide study na ginawa ng ECG, ang ating ilang mga kababayan, nakita doon na sa kada 2 Pilipino sa 100 na may edad na 70 or 70 ay mayroong atrial fibrillation. At ito ay malaki. Sa pangkalahatan naman, sa mga lahat ng edad, ang estimate ng atrial fibrillation sa Pilipinas ay 0.1 to 0.2%. Ibig sabihin nun, 1 hanggang 2 sa kada 1,000 ay mayroong atrial fibrillation. Pero tulad ng nasabi ko kanina, ito ay tumataas sa 2 sa 100 or 2% sa mga Pilipino na may edad na 70 or 70 pataas. Kasi ang atrial fibrillation ay mas nakikita sa ating mga nakakatanda. Pero saan nga ba nanggagaling ang atrial fibrillation or irregularity sa tibok ng puso? Ang mga pasyenteng may high blood ay mas mataas ang tsansa na magkaroon ng atrial fibrillation. Ang mga pasyenteng may sakit sa puso tulad ng tinatawag na coronary artery disease o yung mga pasyenteng may baradong ugat sa puso ay mataas din ang risk na magkaroon ng atrial fibrillation. Yung mga pasyenteng may heart failure, mahina ang kanilang puso, mahina ang pagbomba, ay pwede rin magkaroon ng atrial fibrillation. Marami ding sakit na hindi sa puso na pwede rin magkaroon sila ng atrial fibrillation. Isa na doon ay ang tinatawag na hyperthyroidism o yung mga may goiter or bosyo na abnormal ang kanilang thyroid function. Ito yung mga pasyenteng lumalaki ang kanilang thyroid gland, tinatawag itong goiter, at nagkakaroon sila ng mga ibang simptomas tulad ng panginginig, pagpapawis, sila ay pumapayat, nagkakaroon sila na minsan ng madalas sa pagdumi, yung mga sa babae naman, yung kanilang menstruation or pagreregla ay nawawala. Ito ay mga simptomas ng hyperthyroidism. By the way, meron ako isang video na ginawa tungkol sa hyperthyroidism, at kung kayo ay may panahon, please visit that video and watch it. Yung mga pasyente ding may sakit sa baga tulad ng COPD or Chronic Obstructive Pulmonary Disease, tulad ng chronic bronchitis, emphysema, ay pwede rin magkaroon ng atrial fibrillation. Yung mga pasyenteng naghihilik ng malakas sa gabi at minsan ay parang tumitigil ang kanilang paghinga, yon ay ang sleep apnea, ay pwede rin magkaroon ng atrial fibrillation. Kaya kung kayo ay may mga ganitong sakit, at ang inyong edad ay mas mataas sa 65 or 65 or 65, kailangan magpa-check or at least check natin ang ating pulso
kung ito ay matulin at irregular para malaman natin kung tayo ay may atrial fibrillation or wala. Ang mga pasyenteng may atrial fibrillation ay pwedeng makaranas ng mga simptomas. Ito ang unang-una na ay tinatawag nating palpitation o yung pagkabog ng dibdib o nararamdaman na matulin at irregular ang kanilang heartbeat. Pangkaraniwan, hindi talaga natin nararamdaman ang tibok ng ating puso kasi yun nga ay unconscious. No? Ibig sabihin, hindi alam ng ating isip na ang ating puso ay tumitibok. So pag tayo ay aware, yon ang tinatawag na palpitation. At ang palpitation ng atrial fibrillation ay characteristically, ito ay irregular at matulin. Tutulin, babagal, tutulin ulit, babagal ang tibok ng puso. At pag ito ay binilang sa loob ng 1 minuto, mas madalas na ito ay masigit pa sa 100 beats per minute. Total, naruroon na rin tayo sa topic ng pagbilang ng ating pulso. Paano pa natin kayang kuhanin ang ating pulso? Ito ay madali lang. In fact, ito ay isa sa mga nire-recommend na gawin natin, lalo na sa ating mga kakilala na 65 years old and above, para malaman kung regular or irregular ang kanilang pulso. So sa ating kamay, ito kasi ako ay kanan ang aking ginagamit, sa kaliwang kamay ko kukuhanin ang aking pulso. So ito yung aking kaliwang kamay at sa kanang kamay, gagamitin ko ang aking dalawang daliri. Yung panggit ng daliri, saka yung panggit ng daliri, saka yung hintuturo or yung middle finger, and nakalimutan ko kung ano yung tawag sa kanya. Anyway, so ito yung ating thumb or yung hinlalaki. Ititrace nyo lang siya sa gilid at pagdating dito sa pantang wrist or impulsuhan, dito ay makakapa natin ang ating pulso. So ito ay didiinan lang ng bahagya hanggang makapa natin ang tibok ng ating puso at bibilangin natin yon sa loob ng 1 minuto. O kung tayo naman nagmamadali, pwede na yung 15 segundo or 15 seconds at imumultiply na lang natin ito sa 4, yun ang magiging pulso natin ng 1 minuto. Importante din na pag ito ay ating tinitignan, dapat ito ay regular or may tamang rhythm. Ibig sabihin, kung ito ay aking i-describe, pug, 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 ganon yung sinasabing regular. Paano naman yung irregular? Tug, 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 tug. So yun, bumibilis, bumabagal, yun ang karakteristik na pulso ng mga pasyenteng may atrial fibrillation. Yung mga iba pang simptomas, pwede madaling mapagod, lalo pag pataas ang kanilang inaakyatan, o kaya yung naglalakad sa mainit na panahon, ito ay pwedeng simptomas din ng mga pasyenteng may atrial fibrillation. Ang iba pa ay sila ay nakakaramdam ng pagkahilo o parang lightheadedness or parang magaan ang pakiramdam sa ulo. Yung iba naman para silang may himatay, nagdidilim ang kanilang paningin. So, kung kayo ay may mga ganitong sintomas at kumakabog ang dibdib, mas maigi na i-check natin ang ating pulso upang malaman kung ito ay regular at irregular at malaman natin ang posibilidad na tayo ay may atrial fibrillation. Unfortunately, ang atrial fibrillation ay pwedeng mauwi sa mas malalang komplikasyon. Ano ang mga komplikasyon na ito? Unang-una, and the most dreaded complication, ay ang stroke. Ito ang pinakaseryosong komplikasyon ng atrial fibrillation. In fact, 5 beses ang tsansa ng isang pasyenteng may atrial fibrillation na magkaroon ng stroke kumpara sa mga pasyente o taong wala nito. Pangalawa, pwede silang magkaroon ng heart failure. Pwedeng humina ang pagbomba ng kanilang puso at ito ay mauwi sa madaling mahingal, pagmamanas, hindi makahiga ng flat kasi sila ay parang nalulunod. Yon ang mga simptomas ng heart failure. Pwede rin itong mauwi sa demensya. Yung mga nagkakaroon ng pagkaulyanin sa mga batang edad, pwedeng mayroon silang atrial fibrillation kaya ito nangyayari. Pwede rin silang ma-hospital palagi kasi dahil sa mga simptomas na ito. So kung atin itong titignan, dahil ito ay common o madalas at marami itong komplikasyon, yon ang mga rason kung bakit sineselebrate natin ang September bilang Atrial Fibrillation Awareness Month. Fortunately naman, ang atrial fibrillation ay pwedeng gamutin. Importante lang na malaman natin kung tayo ay meron nito o wala. Maraming gamot na binibigay sa atrial fibrillation at sa amin, ito ay tinatawag naming ABC. Yung A para sa adequate protection para sa stroke. Yun yung A, adequate anticoagulation. So yung adequate anticoagulation ay importante.
B, para sa better symptom control. So sa ganito, ginagawa namin ang pasyente, either ibabalik namin sa normal ang tibok ng kanilang puso, o yung mga pasyenteng hindi na kayang ibalik ang tibok ng kanilang puso sa normal, pwede pa rin namang pabagalin ang tibok ng kanilang puso sa tamang rate or tamang bilis, yun ay 60 to 100 beats per minute. Yung dalawa na yon ay malaki ang maitutulong upang mawala ang mga simptomas ng atrial fibrillation. At ang pangatlo, very, very important, ay makontrol ang mga tinatawag na comorbidities, especially yung mga sakit kanina na nabanggit ko na associated sa atrial fibrillation. So kung may hypertension, importante ng papababa ang blood pressure. Kung may heart failure, ito ay maggamot. Kung mayroong baradong ugat sa puso, ito naman ay nagagamot, yun din ay gagamutin. Kung may hyperthyroidism, iinuman din lang ng gamot, ito ay makokontrol. Yung mga pasyente may sakit sa baga, bibigyan lang sila ng mga gamot para dito. At yung obstructive sleep apnea ay madali din magamot at meron din mga equipments na pwede silang gamitin upang ito ay maibsan. So ibig sabihin, kailangan lang at very important na ma-detect natin ang may atrial fibrillation. So ulitin ko, sa mga edad na may 65 years old pataas, importante na alamin natin kung paano natin makakapa ang ating pulso at kung paano natin ito madedescribe. Sana matuto tayong lahat na kuhanin ang ating mga pulso at sana din ay mayroon kayong natutunan muli sa video na ito. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klase ng video, please again mag-consider na i-subscribe ang aking channel at i-hit ang notification bell. I-share nyo na rin at i-like ang video na ito. I-share nyo ito sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o mga kakilala na sa tingin ninyo ay makikinabang sa mga ganitong uri ng kaalaman. Again, I will see you next time.